Nasabi ko na po sa inyo na bago po yung aking assignment dito ay 10 taon ako formator sa high school seminary at 7 taon sa college seminary. Ang sabi nga nila, kami mga formators, kami yung mga yayo ng mga seminarista, mga tagapangalaga ng mga papari. Pero hindi ko makakalimutan nung ako ay nasa high school seminary bilang formator. Pag Friday, meron kaming film showing para yung mga bata ay malibang pagkatapos ng pag-aaral nila ng buong linggo. Sinasamahan namin yung mga bata kapag sila nanonood ng mga films at kami ay nasa may likuran. Merong isang film showing, ako ay nasa likuran, nakaupo doon. Merong isang bata ay lumapit sa akin. Siya ay first year high school, sa ngayon ay grade 7. At ang sabi niya sa akin, Father, pwede po ba ako'y tumabi sa inyo? Ang sabi ko, dun ka na lamang umupo, no? Samahan mo yung mga kaklase mo, dun ka umupo at manood ng pelikula. Ang sabi niya, Father, tatabi na lang po ako sa inyo. Sabi ko, dun ka na lang, no? Kasi mas maganda yung view doon, mas malapit kayo sa screen. Ang sabi sa akin ng bata, kasi po, Father, sa bahay, kapag nanonood po kami ng TV, kasama ko at katabi ko po yung aking magulang. Kasama at katabi ko po yung aking magulang. Siguro maganda pong ating pag-isipan, iba yung pakiramdam na tayo ay mayroong kasama. Yung tayo ay mayroong katabi. Yung tayo ay mayroong kausap. At yan ang paalaala sa panahon ng Kapaskuhan na ang Diyos ay Emmanuel. Kapiling natin ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Natin ang ating manunubos. Kaya nga sa araw po ng Pasko, ang simula ng sulat ni San Juan o ang Ebanghelyo ni San Juan ang ating narinig at ipinahayag sa atin. Pero merong isang salita na paulit-ulit na binabanggit po sa ating Ebanghelyo, yung salitang kasama. Kasama ng Diyos ang salita. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Yung pong salitang kasama, hindi yan something new. Kasi sa lumang tipan, ginagamit din po yan, lalo na sa aklat ng Exodo, kung saan kasama ng bayang Israel, naglalakbay sila, ando doon ang Panginoon. Wala lamang sa templo ang Diyos, kung saan nando doon ang bayang Israel, kasama nila ang Panginoon sa pamamagitan ng Ark of the Covenant. Kaya nga sa bagong tipan, medyo naging mas malalim sapagkat hindi lang nila kasama ang Diyos, sapagkat sa ating Ebanghelyo, ano ang sabi dito ni San Juan? Ang salita ay nagkatawang tao at nanahan sa piling natin. Mas malalim yun. Kasi may mga pagkakataon, pwede nating samahan ang isang tao na kumain. Samahan na siya ay magkape. Samahan na siya ay mamasyal o kaya magsine. Pero at the end of the day, tayo ay maghihiwa-hiwalay at uuwi sa ating mga tahanan. Pero kapag sinabi nating tahanan, doon lumalabas yung ating tunay na pagkatao. Meron tayong kahinaan, meron tayong kalakasan, kaya nga ang ating laging sinasabi ay mas makikilala mo ang isang tao kapag ikaw ay pumisan mismo sa kanya. Kapag ikaw mismo ay nakipanahan at nakitira mismo sa taong iyon kapag iisang bubong na lamang kayo. At yan ang paalala po sa atin ng Kapaskuhan. Yung Diyos dumating hindi dahil maayos na yung mundo. Kung hindi siya ay dumating kahit marumi yung mundo, kahit makasalanan yung mundo, kahit meron tayong kapalpakan bilang mga tao. Kaya nga ang sabi nga natin yung simbolo ng Belen ay simbolo ng sitwasyon bilang mga tao. Ando doon yung dilim, ando doon yung dumi, ando doon yung kaguluhan. Pero hindi nagdalawang isip ang Panginoon na siya ay manahan sa piling natin. May mga pagkakataon kapag meron tayong nakikitang ayaw natin, tayo ay umaalis, tayo ay naglilibang. Kasi ayaw nating makita at mapansin yung mga mahihina o yung kapalpakan sa ating mismong mga tahanan. Kaya kapag alis ng alis ang isang tao, ibig sabihin,
Meron siyang tinatakasan. Pero yung Diyos hindi ganoon. Hindi niya tinakasan yung kahinaan natin bilang mga tao. Pero ito'y kanyang pinuntahan at niyakap at siya'y nanahan kapiling natin. Yun po yung unang paalaala sa atin. Ang tunay na pag-ibig, merong pananatili, merong pananahan. Kasi kapag tayo ay nagmamahal, hindi lamang dahil ang isang tao ay maganda, maayos at perpekto. Kung hindi pati yung kanyang kahinaan at kapalpakan ay natatanggap natin unti-unti at tayo'y umaasa na yung ating pag-ibig ang pwedeng makapagpabago sa kanila. Yan po yung unang ating tandaan. Ang pag-ibig ay hindi lamang naglalakbay kung hindi nananahan, nananatili, katulad ng ginawa ni Kristo. Pangalawa, sa ating pong ebanghelyo, ang sabi dito ay, sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Andi dito po yung relasyon ng Diyos at ng salita. Yung Diyos sa Biblia ay Theos. Yung salita ay Logos. No? Sapagkat sinasabi yan, yung relasyon ng ama at ng anak ay ganoon kahigpit o very intimate, kalalim. At ito ay very fruitful. Yaan ay pinagmumulan ng napakaraming bagay. Kaya nga ang sabi ng ating ebanghelyo, mula sa Kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Yan po yung pangalawang ating tingnan. Ang tunay na pag-ibig nakalilikha. No? Kasi kapag pag-ibig yaan, dapat merong positibong ginagawa yaan, hindi lamang sa isang tao, kung hindi sa inyong dalawa na nagmamahalan. Kaya yung pag-ibig ng ama at ng anak, nakalilikha ng maraming mga bagay. Positibo ang idinudulot niyaan sa atin bilang mga tao. Kaya nga ang sabi nga natin, true love does not destroy, it creates. Kapag ito ay pag-ibig, nakakabuuyaan ng pamilya, nakakabuuyaan ng buhay, nakakatulong yaan sa bawat isa. Kaya kapag hindi na parehong lumalago, kapag hindi na parehong namumunga, hindi na yun tunay na pag-ibig. Kasi ang sabi nga natin, yung galit, yung inggit, yung selos, hindi yun nagbibigay ng positibong epekto sa buhay ng tao. Kaya nga ang lagi sinasabi ni San Pablo, love is patient, love is kind, love is merciful. Ang lahat ng yaan positibo. At yaan ay tanda kung paano tayo minamahal ng Panginoon. Yan po yung pangalawang ating tignan. Kamusta ba yung ating relasyon sa pamilya at sa ating pamayanan, sa ating kapwa? Talaga bang tayo ay nakakatulong sa bawat isa? O may mga pakakataon tayo ay nakakasira ng buhay ng ating kapwa? Baka rin may mga pakakataon tayo lamang ang lumalago, pero hindi na yung ating kapwa. Kaya hindi nagiging mutual yung pag-ibig. Po yung pangalawang ating tignan, ang tunay na pag-ibig ay nakalilikha at hindi nakakasira. Pero pangatlo po at panghuli sa ating ebanghelyo, pinakita rito ni San Juan, naparito siya sa kanyang bayan. Ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Kasi kapag pag-usapan natin yung pag-ibig, palaging merong risk, pagtataya. No? Kasi hindi natin pwedeng pilitin ang isang tao na mahalin tayo, tanggapin tayo, maging tapat sa atin. No? Kaya nga, ang sabi nga sa ating ebanghelyo sa ngayon, ibinigay ang salita na nahan sa piling natin. Pero siya ay hindi nakilala. Siya ay hindi tinanggap mismo ng kanyang mga kababayan. Naalala ko dati sa aming retreat bilang seminarista, sabi ng retreat master sa amin, paano daw magyakapan ang dalawang porcupine. No? Siguro narinig nyo na yun. Kasi yung porcupine, may mga spikes yan sa kanilang katawan. Ang sabi ng retreat master, simple lang, tumatayo yung dalawang porcupine at nagyayakapan. Kasi hindi naman buong katawan nila ay may mga tin or spikes. Yung kanilang dibdib, wala yung spikes. At kapag sila nagyakapan, they become vulnerable to each other. Yung pag-ibig ganoon din. Kaya nga kapag tayo ay nagmamahal, we become open to the person that we love.
we become vulnerable to each other. Kaya nga nauuso yung mga love scam. No? Bakit? Kasi iniisip ng iba, baka ito na yung seseryoso sa akin. Baka siya na talaga yung magmamahal sa akin. Pero ito po yung ating ebanghelyo sa ngayon. Pati ang Diyos nagtaya. Sapagkat sa anyo ng isang sanggol, pinakita niya yung kahinaan. No? Sapagkat yung sanggol, ang sabi nga natin, pwede mong hindi pansinin niyaan. Pwede mong hindi pakainin niyaan. Pwedeng hindi mo alagaan niyaan. Pero ito po yung pangatlong paalaala sa atin. Yung Panginoon sa kanyang pag-ibig nagtataya. Pero sa atin yun kung hindi ating tatanggapin o tatanggihan. Kasi di natin ipinipilit ng Panginoon sa atin yung kanyang pagmamahal. Alam po nyo, nung isang gabi, may nabasa ko sa internet na ang sabi nila, Letter of Jesus. No? Magandang basahin ko ito ngayong araw po ng Pasko. Isipin natin ito si Jesus na sumulat sa atin. Ang sabi ng kwento o ng sulat ay, you won't need just a star. I am no longer just in Bethlehem. I am right there where you are. You may not be aware of me amid the celebrations. You'll have to look beyond the stores and decorations. If you take a moment from your list of things to do and listen to your heart, you will find I am waiting there for you. You are the one I want to be with. You are the reason that I came. And you will find me in the stillness as I am whispering your name. Love, Jesus. Mga kabatid, tayo ang dahilan kung bakit bumaba ang anak ng Diyos at nagkatawang tao at nanahan sa piling natin. Alam po nyo, nung ako'y tumutulong pa sa Liturgical Commission sa Intramuros, tuwing Pasko meron kaming gift-giving outreach program. Hindi ko makakalimutan, merong outreach program kami sa Tayuman. Ito yung mga orphans na pinangangalagaan ng mga missionaries of charity ni Mother Teresa ng Calcutta. Pagkatapos ng misa, kung saan ako yung namuno, andun lahat ng mga empleyado namin. Meron kaming daladalang mga regalo. No? Inabutan nila ako ng maraming regalo, laruan at mga tsokolate. At maya-maya yung mga bata ay naglapitan na. Meron akong nakitang isang batang lalaki, patakbong lumalapit sa akin. Nung siya'y papalapit na, pilit kong pinapakita sa kanya yung mga regalo, yung tsokolate at saka yung laruan. Pero nabigla ako. Kasi imbis na kunin niya yung hawak-hawak ko sa aking dalawang kamay, bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Nung yakap-yakap niya na ako, pinapakita ko pa rin sa kanya yung mga laruan, yung mga regalo. Parang sinasabi ko sa kanya, ito ang regalo para sa iyo. Pero yung bata, hindi niya pinapansin yung regalo. Yun niyang tanggalin yung kanyang pagkakayakap sa akin. Nung oras na yon, nabatid ko na ang kailangan pala ng bata ay hindi yung bagong laruan o kaya yung tsokolate, kung hindi yung yakap lamang ng isang magulang. Siguro mga kabatid, ito yung paalaala sa atin. Alam ng Diyos na hindi natin kailangan ng mas maraming damit. Hindi natin kailangan ng mas maraming pagkain. Hindi natin kailangan ng mas bagong gadget. Kasi meron tayo ng mga bagay na iyon. Pero ang kanyang nakitang kailangan natin ay tunay na pag-ibig. Sabi nga ni St. Augustine, awake mankind, for your sake God has become man. I tell you again, for your sake God became man. Sana magising tayo, ano ba talaga ang dahilan kung bakit bumaba sa ating piling ang anak ng Diyos. Hindi para tayo bigyan ng gamit, kung hindi para tayo mahalin ng tapat. Tatlong bagay ang mahalaga kapag pag-uusapan ng pag-ibig. Una, ang pag-ibig na nanatili o nananahan. Pangalawa, ang tunay na pag-ibig na kalilikha at hindi nakakasira. At pangatlo, ang tunay na pag-ibig, merong pagtataya.